Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung ugali mo na nagustuhan ng person mo sa'yo. Okay? Ano yung pag-uugali mo na nagustuhan niya sa'yo. So, be open-minded po, hindi po halos lahat maka-resonate. So, kung sa tingin mo ikaw to, mag-comment ka below. Okay? So, ano yung pag-uugali mo na nagustuhan niya sa'yo? Give me the message. Anong pag-uugali mo ang nagustuhan niya sa'yo? So, dito, no, meron akong nakikita ditong Aries, Leo, Sagittarius. Meron din ditong Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. So, malakas dito ang Leo, Virgo. Meron din ditong Taurus at Capricorn. So, malakas ang Pisces, Virgo, and Leo. Pero ganun pa man, energy yung binabasa natin dito. Kung sa tingin may para to sa'yo, mag-comment ka below. Okay, so tingnan natin. Ayan, so start na tayo. So, dito, no, yung iba sa inyo, tumatak yung pag-uugali mo sa taong ito. Kumbaga, meron kang natural na energy. Yung bang tipo na merong spark, okay? Para kang kakaiba. Kakaiba yung dating mo. Parang buhay na buhay. Very inspiring. So, nakikitaan ko rin dito, may init na hindi niya ma-explain. So, ibig sabihin, hindi ka boring. Okay? Ikaw din yung tipong nakakagising ng damdamin. Para sa kanya, ha? Pagkasama ka ng taong ito, para bang may nagsisimula ulit sa kanyang buhay. Ganon. Iba yung datingan mo dito. Sa Ace of Wands. Kakaiba. So, nakikitaan ka rin ng tao na to na very matured pagdating sa emotion mo, kung paano ka magpahayag ng iyong nararamdaman, Dito, ikaw yung tipo ng tao na kahit may mga pinagdadaanan ka, marunong kang mag-control ng iyong emotion. So, ibig sabihin, hindi ka toxic. Lalo-lalo na sa pagmamahal, hindi ka ganon, hindi ka toxic, okay? Kumbaga, maalaga ka, maunawain ka, mapagmahal ka, at maingat ka. Para bang nakakaramdam to nung itong taong ito ng safe siya sa'yo. Yung bang tipo na hindi mo siya huhusgahan kung ano man yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Kumbaga, malaki yung respeto ng taong ito sa'yo. Okay? So, dito, ito yung nagustuhan niya sa'yo. Kumbaga, marunong kang umintindi kahit mahirap yung sitwasyon. Kahit may mga pinagdadaanan siya, marunong kang tumingin sa ibang perspective, Hindi mo siya hinuhusgahan ayon sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Hindi ka nagre-react, okay? Nagbibigay ka ng chance na umintindi para sa kanya. Kahit may mali siya, sinusubukan mo pa rin na intindihin itong taong ito. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, nagustuhan din ng tao na to yung kakayahan mong mag-heal at magpatawad. Kahit meron siyang nagagawang pagkakamali, pinapatawad mo pa rin hanggat kaya mo, okay? Ayan, pasensya na sa ingay ng tricycle, Kumbaga, hindi ka nananatili sa masakit na karanasan or pinagdaanan, So, lumalabas dito na marunong kang bumangon at mag-let go ng mga masasakit na naramdaman mo, okay? Kumbaga, marunong kang mag-let go ng iyong pain. So, hindi ka bitter na tao, meron kang malinis na puso, okay? Ito yung nagustuhan niya sa'yo, malinis yung puso mo. So, nakikitaan ka din ng tao na to na malambot yung puso mo, marunong ka
mapagpatawad ka, or pwede rin sabihin, yung soft side mo, okay? Kahit malakas ka, no, ipinapakita mo pa rin yung soft side mo, okay? Yung pagiging mong vulnerable, pinakikita mo pa yon. Kumbaga, hindi ka nagpapanggap na okay palagi, okay? Ito lang nakikita ko sa'yo. Kapag nababalisa ka, sinasabi mo, pinapakita mo yon, hindi ka nagmamatigas or hindi ka nagpapakita ng yung bang tipo na akala mo yung kahit may mga problema dumarating, pinapakita mo pa rin na matigas ka. Hindi ka ganun, no? Kahit may mga problema, sinasabi mo rin to sa kanya, okay? So, nakikitaan ko rin dito, totoo ka, okay? Totoo kang tao, hindi ka plastic, hindi ka nagmamarunong. Kumbaga, sinasabi mo, kung may mali sa'yo, pinapakita mo, okay? Pinapakita mo rin yung kahinaan mo. Hindi ka nagpapanggap na okay ka kahit nasasaktan ka. Ganon ka, okay? So, nakikitaan ko rin dito, no? Yung iba sa inyo, ang nagustuhan din ng taong ito sa'yo, very genuine at pure mo. Okay? Pure kang tao. May pagka-innocence at sincerity ka, okay? Or sincere ka. Kumbaga, parang ikaw yung comfort, ikaw yung home, ikaw yung masasabing tahanan, ikaw yung masasabi niyang pahinga niya, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, yung iba sa inyo, no, nagustuhan ka din ng tao na to kasi hindi siya nasasakal sa'yo. Kumbaga, merong freedom kasi open-minded ka. Hindi ka nakakulong sa mga takot. Marunong kang kumawala sa mga negative thinking. Para sa kanya, pinapakita mo yung yung paraan palagi na kahit may mga problema, merong solusyon, okay? So, nakikita ka ng tao na to na para bang magaling kang magresolba ng problema. Okay? Kaya mo yung sitwasyon mo. So, nakikitaan ko rin dito, gusto niya din ito, yung pagiging mong ganito, seeking absurd. Yung tipo na matalino ka, meron kang clarity, direkta ka, hindi ka nagpapaikot-ikot or hindi ka nagpapaikot, or hindi ka manipulative. Kumbaga, marunong ka mag-isip logically. Sa kanya, yung talino mo, hindi ka niya kayang lokohin kasi alam mo pwedeng malakas yung intuition mo, malakas yung kutob mo. Kumbaga, hindi ka may isahan dito. So, nakikita ko dito, nagustuhan din niya yung pagiging open mo, lalo-lalo na sa mga karanasan mo, kahit ba nasaktan ka, Kumbaga, hindi ka sarado. Kahit may pas ka, nagtitiwala ka pa rin. Yung bang tipo na kaya mo pa rin magmahal muli, ganon, matapang ka pa rin magmahal, kahit may mga masasakit kang karanasan. Kumbaga, hindi naging hadlang yung bad experience mo para umusad kang muli, ganon. So, dito, yung lalim mong bilang tao, hindi ka mababaw. Kumbaga, may wisdom ka, may sarili kang mundo. Yung bang tipo na hindi ka tulad ng iba, meron ka talagang laman, okay? Malalim kang tao. Ganun kanya tingnan dito. So, positibo yung nakikita ng tao mo sa'yo, ha? Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Kumbaga dito, nagustuhan ka rin ng tao na to kasi kahit ba komplikado yung sitwasyon, hindi ka nagpapatalo. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta magpapaapi. So, nakikita ko dito, minsan may tension din dito sa 5 of Swords. Pero kahit ganun pa man, nakikita ka niya bilang isang matapang. Pero minsan nakakatakot ka rin. Okay? So, yung iba sa inyo, kita ka ng tao na to bilang isang masipag at willing kang matuto ng mga bagay-bagay. Hindi ka stuck sa sitwasyon. Gusto mong mag-grow, gusto mong mag-improve. May future ka, may decision ka. Ganun kanya tingnan. Para bang marami kang gustong mangyari, marami kang gustong marating, ganun. Nagustuhan rin ng tao na to yung hindi ka madaling ma-impress. Alam mo yun, may standard ka dito. Hindi ka basta-basta nagbibigay ng attention. Kumbaga, hindi ka madaling makuha kaya mas gusto ka niya. Okay?
So, ito rin na nagugustuhan sa'yo ng tao na 'to, yung mga ganito mong pag-uugali. Kumbaga, ang pinaka nagustuhan sa'yo yung pagiging balance mo. Kasi alam mo yon yung tipo na malakas ka pero marunong kang maging vulnerable. Kumbaga, kahit matatag ka at nagkakaroon ka ng maraming problema ano, kaya mong solusyonan yun. Kasi matalino ka, tapos meron ka pang puso, mabuti yung puso mo. Very independent ka rin ano. So, nakikitaan ko dito, marunong kang magmahal. Ikaw yung tipo ng tao na hindi lang minamahal or iniintindi ano, hinahangaan ka din ng taong ito. Minsan, kinatatakutan ka din niya. Pwedeng dahil nakikita ka niya ditong matapang. So, nakikitaan ko rin dito, no, hindi siya sigurado kung kaya kanyang panindigan. Pero, ito yung ugali na nagugustuhan niya sa'yo. Kaya kahit gusto ka niya, no, may part sa kanya na nai-intimidate sa'yo. Merong takot. Okay? Kasi dito sa King of Swords, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka magpapaapi. Okay? So, tingnan natin kung ano ba yung kinatatakutan niya sa'yo. Ano ba yung kinatatakutan ng tao na to sa'yo? At bakit siya nai-intimidate sa'yo? Ano yung kinatatakutan niya sa'yo na hindi niya masabi? Give me the message. Ano yung kinatatakutan niya sa'yo na hindi niya masabi? Give me the message. Ano yung kinatatakutan niya sa'yo na hindi niya masabi? So, dito, no, yung kinatatakutan niya sa'yo na hindi niya masabi ng diretso, lumalabas dito napaka-powerful mo, okay? May halo ng takot, paghanga, at emotional overwhelm tong tao na to. Kumbaga, dito sa Queen of Swords, ano, hindi kanya kayang lukuhin o paikutin dito. Alam niyang matalas kang mag-isip. Nakikita mo yung katotohanan kahit hindi niya sabihin. Pag nagkamali siya dito, alam niyang makikita mo agad. So, nakikitaan ka rin ng tao na to dito sa The Magician Upright. Alam mong kontrolin yung sitwasyon. Hindi ka helpless. Kaya mong baguhin ang takbo ng relasyon kung gugustuhin mo. So, lumalabas dito, no, hindi ka basta-basta. Kaya niyang umalis kahit mahal mo siya. I mean, ano, yung bang tipo na itong tao na to, alam niya dito na kaya mong umalis kahit mahal mo tong taong ito. Ganon. So, nakikitaan ka ng ganon. Para bang kontrolado mo yung sitwasyon. Ikaw yung tipo ng tao na hindi magpapa-stuck dito. Para bang ikaw yung tipo ng tao kung ayaw mo, ayaw mo. Kung gusto mo, gusto mo. Or ikaw yung tipo ng tao na hindi ka nagpapadala sa sabi-sabi. Okay? Kaya dito sa Eight of Wands reverse, hindi niya kayang sumabay sa pace mo. Okay? So, ibig sabihin, ano, merong hesitation dito. Para bang feeling niya, siya yung nauhuli dito. Para bang hindi niya kayang sabayan yung trip mo. Ganon. Kasi dito, kapag meron kang nakikita sa tao na walang pag-usad, iiwanan mo. Ganon. Kaya itong tao na to, kapag wala siyang ginawa, talagang iiwanan mo na to ng lubusan at wala ka ng, yung mga tipong hindi mo to lilingunin. Ganon. So, lumalabas din dito, no? Yung takot niya dito, yung totoo, alam mo yun, yung tipo na hindi ito basta laro, yung nararamdaman niya sa'yo. Takot ito dahil sa nararamdaman niya sa'yo. Kasi, ramdam ng tao na to na fear yung
nararamdaman mo sa kanya, kaya dapat suklian din niya ng ganun. Okay? Kaya lang dito, no, nakaka-pressure yun para sa kanya kasi baka mamaya hindi niya matumbasan kung ano yung ibinibigay mo din sa kanya rito. Halimbawa, malalim ka magmahal, tapos hindi niya matumbasan kung gaano ka kalalim na magmahal. Ganon. Halimbawa, napakatapat mo, hindi niya kayang matumbasan kung magiging sobrang tapat din siya tulad mo. Ganon. Kumbaga, hindi niya kayang tapatan yung pagmamahal mo sa kanya. At doon siya natatakot na baka hindi kanya matumbasan ng pagmamahal din kung ano yung abot kaya mong pagmamahal sa taong ito. Ganon. Para man natatakot siya magkamali. So, lumalabas dito, no? Itong tao na to dito sa Ace of Pentacles, yung takot niya dito, masayang lahat. Feeling niya kasi dito, baka hindi niya maibigay yung stable na future na deserve mo dito. Ganon. Kumbaga, natatakot siya dito na yung hindi ka mapanindigan niya, doon siya natatakot. At masayang lang ang lahat. So, dito, no, nagkakaroon to ng conflict or hindi siya, alam mo yan, merong conflict na nangyayari or pwede rin pag kayo nagtatalo, natatakot siya doon. Nagkakaroon siya ng inner struggle. Para bang hindi niya alam kung paano harapin yung intensity mo. Okay? Baka naiisip ng tao na to na, alam mo yun, lagi siyang talo sa'yo, ganyan, na hindi niya kayanin, ikaw. Takot siya na maging ganito lagi yung sitwasyon. For example, pag nag-aaway kayo, yung bang tipo na maging sunod-sunuran na lamang siya. Para wag na magtalo, ganon. So, nakikitaan ko dito, no, sa King of Cups, malalim yung nararamdaman niya dito pero tinatago niya. Hindi naman sa wala siyang nararamdaman, no? Kabaliktaran pa nga yun. Kaya lang dito, more on kontrolado siya sa kanyang nararamdaman. Mahal ka ng tao na to, kaya lang natatakot siya na ipakita yung pagmamahal niya sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko dito, no, nasaktan to dahil sa mga nangyari. Nag-guilty rin to. Para bang alam niyang may pagkakataon na magkasakitan muli dito. Ayaw niyang maging dahilan lalo ng sakit. Pwedeng iba sa inyo umiwas na lamang to sa'yo. Kaya, kaysa mag-doble-doble pa yung gulo, okay? Takot siyang masaktan eh. Ito lang nakikita ko, may takot na masaktan. Pwedeng nasaktan na to before, bago ka dumating sa buhay niya. At ayaw niyang maulit-ulit lagi yung ganong sitwasyon. So, nakikitaan ko rin dito, hindi ka niya kayang palitan dito, no? Kasi very genuine ka. Lalo-lalo na yung connection na meron kayo. Hindi siya basta-basta. Kumbaga, masasabi ng tao na to sa'yo, bihira ka. Hindi na siya makakahanap ulit ng katulad mo. Ganon. Kaya dito sa King of Pentacles, hindi niya maabot yung level ng stability na gusto mo. Iniisip niya kung kaya ka ba niyang panindigan, pang long term. Kailangan niya mas maging better para sa'yo. Okay? Ganon. Para bang kailangan niya, for example, ikaw, mas okay ka, kailangan niya din mapantayan yung pagiging okay din niya. Halimbawa, ikaw, financially stable ka, kailangan niyang pantayan din yun. Okay? Para same level lang kayo dito. So, nakikitaan ko lang dito sa Temperance Reverse, ano, hindi niya kayang i-balance yung emotion niya at yung realidad. Kumbaga, overwhelmed siya eh, para bang hindi niya mahanap yung tamang timpla sa inyong dalawa. Kaya nalilito. Hindi alam kung paano i-handle yung kayo.
So, nakikitaan ko lang din dito, takot to na mawala. Yung bang natatakot din tong tao na to na mawala ka dahil sa kakahintay. May awareness siya dito na hindi forever na kaya mo maghintay dito or siya. So, kapag pinatagal niya pa dito, baka mawala ka na talaga ng tuluyan dito. So, ito din yung pinaka kinatatakutan niya rito. So, dito, no, yung katotohanan dito, no, kumbaga, alam ng tao na to na darating yung point na kailangan niyang maging tapat. At yun yung pinaka kinatatakutan niya, yung pagiging tapat. Kailangan niya magsabi ng totoo, pero baka dun siya tuluyang mawala. Ganon. Or pwede rin, itong tao na to, yun yung kinatatakutan niya, kasi kapag nagsabi siya ng totoo, baka pwedeng ikaw ang lumayo. So, ito lang nakikita ko, no. Kumbaga dito, no, hindi kanya kinakatakutan dahil mali ka, kundi kinatatakutan niya yung totoo niya. Kasi dito, yung totoong pagmamahal mo, yun yung nakakatakot. Kasi hindi niya alam kung paano ba niya susuklian yung ganung pagmamahal. Kaya, itong tao na to, natatakot siya sa standard mo. Kasi baka mamaya, hindi niya matumbasan yung standard mo, okay? Kumbaga, alam kasi ng tao na to na may kakayahan kang umalis kung kailan mo gusto. At yun yung kinatatakutan niya. Kasi hindi niya kontrolado ikaw. At ito yung pinakatakot niya dito. Yung hindi siya maging sapat para sa'yo. At kapag nalaman mo yun, mawawala ka ng tuluyan sa kanya. Okay? Ayan, ito rin nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.